Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Okay. Tayo po ay lumabot sa ikatlong part ng ating series sa Book of Peter. Kung may Bible kayo, pwede kayong magbasa. Kung may ballpen, pwedeng magsulat. Huwag doon sa Bible, kundi doon sa notebook. Alam niyo po, makapangyarihan ng Word of God. Sabi rin sa binasa kanina, now that you have purified yourself by obeying the truth so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. No? Sabi ng isang resource person doon from Back to the Bible, doon sa natin ng Bible Engagement Forum last Friday, ang Amerika, kada Sunday ay merong 350,000 churches na bukas at sumasamba. Every Sunday, 350,000 churches. Amen. Praise God. But ang problem nila, ayon sa kanilang data, walang pinagkaiba ang pamilya ng attendees o believers at doon sa mga non-attendees or non-believers. Example, divorce rate. Yung rate ng divorce, kapantay. Ngayon, hindi lamang doon, marami pa sa pagbisita sa pornographic sites, halos konti lang diferensya. So, ang malaking tanong, kung tayo ay naniniwala, bakit ang buhay hindi nagtutugma? Yan. Yung paniniwala at pamumuhay, ayon doon sa kanilang pag-aaral, ay hindi nagtutugma. So, ang emphasis, ayon sa kanilang pag-aaral, nag-survey sila, 10 years yung kanilang research. 1/3 lamang ng attendees, sa US to hindi ko sinasabi rito, 1/3 lamang ng attendees ang merong personal devotion every week. Yung 1/3 na yon, hindi everyday devotion, hindi everyday. At least 4 times a week. At least 4 times a week, nabibisita nila yung Bible at nakabasa ng kahit isang verse man lang. 4 times a week. Yan. Yung in between Sundays. At doon sa mga nagkakaroon ng personal devotion in between Sundays, o yung nagkakaroon ng tinatawag nilang, sa word nila is Bible engagement, merong indicators na nagpapakita na yung transformation ay visible. No? Mas kukunti yung pupunta sa may pornographic site, di ba? Pornographic site. At unti yung nagkakaroon ng divorce doon sa 1/3 na nagkakaroon ng Bible engagement. Mas marami ang nag-i-involve sa mission doon sa mga nagkakaroon ng personal devotion o pag-aaral na personal, kahit lang 1 verse a day, or 4 times a week. So, merong impact yung kanilang intake ng word para magkaroon ng pagbabago.
At yun po ay sa Amerika, sa pag-aaral nila. 10 years yung kanilang pag-aaral. Kaya nga patuloy na paghahanap, ngayon meron silang nilaunch na program yung Go Tandem na kung saan para ma-reach yung mga millennials, meron sila apps, yung Go Tandem apps, kung saan tataas yung Bible, ang goal nila is tumaas yung Bible engagement ng kada believers. At yun nga ay tinitingnan nila na umabot kahit hindi lamang sa US, kundi sa kabuuan ng mundo. So, gaano ka-importante yung katotohanan? Gaano ka-importante yung Word of God? Gaano ka-importante na yung sinasabi nating pinaniniwalaan ay nagtutugma sa ating pamumuhay? Okay. Tinanong natin. Sabi dito, God's grace in salvation, living in harmony. Ang tinitingnan ho natin dito, pag binasa natin yung 1 Peter chapter 1, verse 22 to 2-3, ay dahil sa katotohanang nagpalaya sa atin na ating sinusunod, magkakaroon ng tunay na pag-ibig ang mga magkakapatid. Ngayon, ang anticipation ni Pedro, ito yung ina-anticipate ni Pedro. Dahil nga tayo ay may living hope. Remember, yung first natin ay living hope. Dahil may living hope tayo, meron tayong pamamaraan o meron tayong desire to live in holiness. Ngayon, yung dalawa na yon ay parehong personal. Meron kang hope, tas holiness. Ngayon yung pangatlo niya, kaya sinabi niya, now! O sa ibang salin, therefore kayo ay meron ng pag-asa, therefore kayo ay binago na, therefore kayo ay nakakilala na sa Panginoon. Now, that you have purified yourself by obeying the truth, no? Ang unang ginawa ni Pedro, pinakilala niya sino kayo. Niligtas kayo, you are, or meron kayo ng pag-asa, hindi na kayo ay kasama doon sa family ng Panginoon. Isa yun sa mga truth, ano pa ron, na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay banal, therefore tayo ay magpapakabanal, now that you have purified yourself by obeying the truth. Ano raw ang mangyayari? So that you will have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. Alam niyo po yung dalawa ng love na ito, yung love doon ay storge, no? O love para sa isang kaibigan, kapatid. Yan. Even unbelievers, kayang gawin yan. Diba? Halimbawa, yung Friday, nandun ako sa mga nasunugan. Isa sa mga unang nag-respond doon ay Chuchi Foundation na based sa Taiwan. Diba? At talaga, ano yung pangalan? Chuchi. Chuchi. Basta Chuchi. Magkatulog na rin. Yeah? Yung ganoong pag-ibig, yung ganoong charitable works, lahat nagagawa yon. Diba? Yung pagtulong sa nangangailangan. Yung pagtulong sa mga kailangang tulungan. Ngayon, eto yon. You have sincere love for your brothers. Yun yung klase ng pag-ibig na yun. Ngayon, pagkatapos sabihin yun ni Pedro, ang ininugtong niya, love one another. Yung love na ginamit niya ho dyan ay ibang salita doon sa love na ginamit niya dito. Dito ho, ang ginamit niyang love ay agape. Agapeo. Ibig sabihin yun, yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos o maka-Diyos na pag-ibig. Bakit ho? Natatandaan ninyo yung first part, ang sabi niya, meron na tayong living hope. Tayo na makasalanan ay pinatawad, nilinis. Ang pag-ibig ng Diyos
ay hindi dahil nakakaawa ka, hindi dahil kaibig-ibig ka. Inibig tayo ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig. Hello? Amen ba ron? O, i-apply natin. May kapatiran tayong hindi kaibig-ibig. May kapatiran tayong ganito. Ganyan. Yun o, sinasabi niya rito, love another method ay iibigin mo yung hindi na katulad ng ginawa sa atin ng Diyos na while we were yet sinners, Christ died for us. Now this is love. Na ano, nung tayo makasalanan pa, inibig tayo ng Diyos. Amen ba ron? Amen. Nakakuha ko ba natin yun? Huwag nyo lang tingnan yung katabi nyo. Kaibig-ibig ba to o hindi? No? So yung salvation that gives us living hope, that gives us desire to live holy, and wonder, ay dapat din nagbibigay sa atin ng desire to have a wonderful or harmonious relationship with one another. Even kahit hindi mo makasundo yung kapatid. Hello? Pwede ba akong mag-anak? Pipip? Baka may ha? Ang bawat Kristiyano ho, merong brotherly love eh. Pero ang kailangan natin i-exert ay yung tinatawag na agape o divine love. So yung anticipation ni Pedro, dahil nga tayo ay naligtas, meron tayong hope, meron tayong holy life, therefore magiging harmonious tayo. Kasi naibalanse na yung sarili mo eh. Ang problema lamang doon, pagka hindi ka nakabalanse doon sa sarili mo, mas malamang yung pakikitungo mo rin sa iba ay hindi magiging balanse. Maraming dahilan eh. We experience same birth. Di ba? Okay, tingnan mo natin ito. Ngayon, ang appeal naman ni Pedro ay ano? Get rid of the things that destroys loving relationship. Ano ba yung nakakasira sa mga relasyon ng mga mananampalataya? Ang lagi natin tatandaan na ang kinakausap dito ni Pedro ay mga mananampalataya na nakakalat sa ibang parte, sa iba't ibang parte noong world nila, noong known world nila noon. Ano yun? Therefore, rid yourself of all malice. Yan. Ano ba yung malice? Ano ba yung malisyang pag-iisip? Yan. Ano ba yun? Diba? Kasama dun yung pagkukulay sa lahat ng aksyon. Hello? Malay mo, yung kapatid mo ay puyat. Diba? O merong bisita. Kaya ganun yung, di ba, minsan, di ba, pag kami namang mga lalaki, walang buwibisita sa aming buwan-buwan eh. Pero, di ba? Nakuha ninyo? Kasi pag pwedeng merong aksyon at isa na lalagyan mo ngayon ng kulay. Di ba? O, sabihin mo, hindi ikaw yun, ha? Sabi mo sa katabi, hindi ikaw yun. Kapag uusapan lang. Di ba? Ano yung iririn mo? All malice. All malice. Dapat ang malice ay maalis. Di ba? Amen. Hindi lahat ng, minsan yung PM pa lang eh. Di ba? PNM ka lang, mali na understanding mo. Bibigyan mo ngayon ng kulay, di ba? Black and white lang, lalagyan mo ng pula, lalagyan ng yellow, ng palit. So, ano sabi ni Pedro? Get rid. Ngayon,
natin tatanong, ang kinakausap dito ni Pedro ay mga Christian. Ibig sabihin, nangyayari ito noon. Kaya siya ina-address dahil nangyayari ito noon. Ngayon kaya nangyari? O natin pag-usapan. And ano raw? Deceit. Ano yung kaibahan ng malice at deceit? Yung malice, ikaw na tumitingin, nagbibigay ka ng kulay. Yung ikaw naman na tinitingnan, yung deceit, naglalabas ka ng ibang kulay. Nakuha nyo? Nakuha ninyo yung pinapakita mo iba. So, deceit. Okay. Ngayon, pagka pinagsama mo yung malice at deceit, doon pumapasok yung hypocrisy. Diba? Oo, kasi yung isa nag-iisip ng mali siya, pero kahit may isip, pinag-iisipan niya na, pero yung kanyang pakikitungo, deceiving. At pumapasok doon yung hypocrisy. Sabihin mo sa katabi mo, wala ata yan dito. Okay. Okay, susunod. NB, no? Ano yung NB? Pagka-inggit. Yun. Bakit ka naiinggit? Eh, hindi mo kasi alam na dinilisip ka lang. Akala mo walang problema. Di ba? Oo, di ba? Eh kasi nga, deceiving eh. Deceiving yung itsura, minsan, di ba? Deceiving. Pwede ko ba kaya may kwento? O ikwento ko na lang. Wala naman dito eh, nasa Pilipinas. Hindi, kasi merong mga Christian leaders na talagang pag tinignan mo, parang napakabanal. Pero pag nag-umpisa ng magsalita, naku, mga icebreaker yun eh. Eh yung sa table ko, meron isang bishop doon. Eh alam mo na, bishop, di akala mo matino, no? Pagkakausap. Hindi naman, yun naman ay mga clean jokes. No? Minsan akala mo napakagagaling nila. At bang hindi sila nagkamali ng mga Bible school students. Ngayon, ito si Bishop Alconga. Nagkwento siya doon sabi niya. Alam mo itong si Bishop, isa pang bishop yun ng isang malaking Baptist group sa Pilipinas. Ay magkakaklase sila sa Pibias. At may klase sila doon sa Pibias. Tapos, etong bishop na ito ng malaking Baptist group, ngayon ay nakatulog, estudyante sila. Eh, nagbubulungan to sila like, uy, nasa gitna ng baka makita to ni sir. Ano kayang gagawin natin para magising? Ngayon, isa sa mga kaklase nila, binulungan, sabi, Brad, closing prayer ka raw, sabi ni sir. Abay, talog! Biglang tumayo, sabi niya, Lord, thank you for this class. Kaya nag-i-discuss yung professor. Hindi na mahabang nag-i-discuss yung professor. Lord, thank you for this class. We are blessed. Di ba? Oh, minsan, pagka tinignan mo sila ngayon, parang hindi sila, parang wala silang pinagdaanan ng maingit ka, para bang kasi ako, nung estudyante ako, kasi minsan yung mga Bible school student, may kalokohan eh. Kaya ako, mahilig akong kasi noon, nag-aaral ako sa PUP ng umaga, nag-aaral ako sa Bible school ng gabi. Eh, pagod na yung paa ko. Lagi kong tinatanggal yung sapatos ko. Tapos nasa hulyan ako. Ngayon, ang ginawa ng mga nung mga kaklase ko, tinago yung sapatos ko, tapos pinatawag ako sa teacher ko na ako raw ay ready na mag-report. Ito po, ay dahil pumunta ako sa harap na wala akong sapatos. Oh.
minsan maiinggit ka sa mga ano, no, mukhang banal, no? Pero meron ding, meron ding kalokohan. Di ba? Clean yun ha, walang ano yun ha, pwede yun. Ano, no? Kasi tayo ho, merong iba't ibang pinagdaraanan. No? Kaya hindi ho tayo kailangang mainggit. Dahil may mga pagkakataon, yung nakikita nating nakatayo ngayon, ay maaring dumating sila sa panahon nung una na sila'y gumagapang. At kung ikaw ay nagumagapang ngayon sa mga pagsubok at tinitignan mo yung nakatayo, ay para ba ito yung matibay na? Hindi ho, mga kapatid, bawat isa ho sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya nga sinabi ni James, consider it pure joy pag nakakaranas kayo ng mga pagsubok dahil tumatatag yung inyong pananampalataya, nadadagdagan ng perseverance, di ba? So ganun. Okay. Ano pa? Slander of every kind. Kasi pagka no? At lahat ng ito ay maaring makasira ng harmonious relationship. Kaya ito yung appeal ni Pedro. Mga kapatid, itigil na ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Bakit po? We tasted the grace of God. Naranasan na natin yung grace ng Panginoon eh. No? Kaya nga ho tayo, pwede nang maging peacemaker. Bakit po? Kasi dati tayo kalaban ng Diyos, ngayon ginawa tayong kaibigan ng Diyos. Pag ang isang Kristiyano ay lumalago sa kanyang pag-aaral sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng transformation. At minsan, yung nakikita natin sa labas ay maaring indicator ng kawalan ng pag-engage sa salita o sa katotohanan ng salita ng Diyos. Now, tingnan mo natin. Bakit daw tayo makakapamuhay ng harmonious? Why we can live in harmony? Sabi roon, all of us were purified by the truth. Lahat daw ng mananampalataya ay pinurify ng katotohanan. Hindi kasinungalingan, ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayong malinis na kayo. Amen. Minsan ho, yan ang nakakaligtaan nating ipanalangin. Lagi tayong nananalangin, Panginoon, patawarin po ako, makasalanan po ako. Diba? Dinideclare natin lagi yung ating nakaraan rather than ano ka ngayon. Nakuha niyo minsan yung prayer natin. Ano ang dinideclare natin, Lord? Makasalanan po ako. Po ako. Talaga naman nagkakasala tayo, pero hindi na tayo magkasalanan. Nagkakasala, pero hindi tayo makasalanan. Parang magulo. Kasi yung nakaraan natin, pinatawad na yun ng Panginoon. We are justified. We've been cleansed. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, malinis na kayo. At kailangan nating maunawaan na ang sinasabi ng Diyos ay paniwalaan natin para yung katotohanan na yon ay mag-reflect doon sa pamumuhay natin dahil pag patuloy ninyong pinaniniwalaan na marumi kayo, mamumuhay at mamumuhay kayo sa karumihan, ay nilinis na kayo ng Panginoon. Hello? Bakit po siya sabi, okay naman yan, bakit? Madumi naman ako. Diba? Okay na yung, alam niyo yung, kanina nag-usap kami ni B habang kumakain. Kasi alam niyo sa Pilipinas, yung best before, di ba meron yun yung tinapay? Ilalagay niyo yung best before. Yan, diba? Sa Pilipinas kasi, ang best before, yung pwede mo pang kainin. Okay? Dito yung best before ay yung masarap pa. Tingnan ninyo yung pag ilalagay nila yung best before, kailan niluto, kailan best before. Halos 1 week lang.
Sa Pilipinas, 3 months. Ibig sabihin yun, pwede mo pang kainin. Magagawa mo pa ng paraan. Nakukuha ninyo? Kahit may amag pa, tatanggalan mo na lang. Kasi best before eh. Iba yung pananaw natin. Ngayon, tignan mo natin. Wala na tayo doon, nandito na tayo. Noon, okay lang yung magkasala ka. Kasi nga, ang tawag mo sa sarili mo, makasalanan ako. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, malinis ka na. Therefore, mamuhay kang malinis. Amen. At yun po yung katotohanan na dapat magpalaya sa atin. We've been justified, no? Purified, hindi ho mineral water yan. Nakuha ho natin. At minsan ho, nakatali tayo doon sa ating nakaraan eh. Kaya hindi natin mapuntahan yung ating kasalukuyan at na bibinbin tayo pagpunta sa ating kinabukasan. No? Yung ating hong destiny, kahit na sa profession, di ba? Dapat tanggapin mo na halimbawa, ikaw ay ipinromote na ng Lord as supervisor. Supervisor ka na. Ibig sabihin yon, hindi mo na kailangan gawin yung mga nitty-gritty. Minsan kasi yung ibang supervisor, o nakita niya, ay, gawa, ako nagagawa niyan. Pagka ginawa niya yon, yung dapat ginagawa ng tauhan niya, ang mangyayari, mamimiss niya yung dapat niyang ginagawa para sa lahat ng tauhan niya. Nakuha niyo? Bakit o? Sasaluhin niya ng sasaluhin eh. Anong mangyayari noon? Ang mangyayari noon, hindi mo ina-appreciate na ikaw ay pinromote na ng Lord. Hello? Paano mo i-appreciate yung ibinigay sa'yo na ang humility po ay pagtanggap kung ano ka na sa Panginoon. Ano ba ang ginawa sa'yo ng Panginoon? Ano sinabi ron? Now that you have purified yourself by obeying the truth. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahala. No? Kailangan ho matanggap natin na nililinis na tayo o nililinis na tayo ng katotohanan ng Panginoon. Pinalaya na ho tayo. Huwag ho tayong mamuhay na para ba tayo nasa kulungan pa rin ng kasalanan. Kasi pagka tinatanggap mo na ikaw ay nasa kulungan pa rin ng kasalanan, para ka pa rin nasa selda, tatanggapin mo ang pagkakasala, magiging mediocre ka. Diba? Wala kang care kung ano ang mangyari sa iyo dahil tinatanggap mo na ikaw ay ganon. At sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos, hindi ka na ganon. Dati ganon ka. Binago ka na. You are already a new creation. Hello? Second hope, why we can live in harmony. Ang sabi ron, all of us were born again by the enduring word of God. For you have been born again not of perishable seed, but of imperishable seed. Alam niyo po yung seed, small yan, di ba? Maliit. No? Pero yung seed, lagi natin tatandaan, napakalaki ng potential. Lagi nating mabibilang ilan ang buto. Di ba? Mabibilang natin ilan ang buto ng isang mangga. Ilan ang buto ng isang mangga? Isa. Oh. Pero yung mangga sa loob ng buto, mabibilang mo ninyo? At maraming pagkakataon, hindi natin binibilang yung ating potential, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos yung potential. Hello? Amen. Di ba? Kasi nakikita lang natin yung maliit yung buto, yung seed. Pero yung seed na yon pag naitanim, alam niyo po yung seed, pagka naibaon, patay, di ba? Binabaon mo yung patay.
Pero dahil sa pagkakalubog na yon, may mga pagkakataon tayo nakalubog, madilim yung ating kinalalagyan, at maaari tayo nagre-reklamo. Mga kapatid, may mga proseso kasi sa paglagong spiritual. At may mga pagkakataon matatanggal sa atin yung ating mga balat. Mararamdaman natin sa panahon na nasa kadiliman tayo, natatanggal yung ating balat katulad ng isang seed. Pero sa pagkakatanggal ng balat, doon naman umuusbong yung buhay. Diba? At maaaring nandurong ka pa rin sa dilim ng lupa na kinalalagyan mo. Pero lagi natin tatandaan, pag buhay yung seed at bumukas na, walang makapangyarihang bato at semento na pwedeng pumatay sa isang punong buhay. Sino sa inyo nakadaan na sa Pilipinas ng mga daanan na nauungkab dahil lamang sa ugat ng puno? Ano ho ba ang matibay? Ang kahoy o ang semento? Sige nga, ipalo ninyo ang semento sa kahoy. Nagiging matibay lamang ang kahoy pagka siya ay may buhay. Ang wow natin, pagka ang Word of God na nasa atin ay buhay, ano man yung mga pagsubok, gasimento man yun, mga kapatid, mabe-break yun. Amen ba? Ganun po yun eh. No? All of us were born again by the enduring Word of God. Yung salita ng Diyos nasa sa atin. Napaka-makapangyarihan yun. Yung mga pangako ng Panginoon nasa sa atin. Napaka-makapangyarihan yun. Alam nyo ho, si Jeremiah ho, inutusan ng Panginoon sa panahon na kung saan sila ho ay paalis na dahil sila ay nasakop. Alam nyo po, ang utos ng Panginoon, bumili ka ng lupa. Paano ka bibili? Nasakop na kayo at kayo ay pupunta sa ibang bansa. Pero ano po ang ibig sabihin yon? Yun po ay pagpapakita na hindi permanente ang iyong pagkakakulong, pagkakahuli, dahil dadating ang panahon, babalik ka at yung lupa na yan magiging mas mataas sa value. Yun po yung hope sa atin ng Panginoon na hindi permanente yung ating mga pinagdaraanan, mga pagsubok. Pag tayo ay na-born again sa pamamagitan ng katotohanan, no? Ano man ho yung dilim ng lupa na ating kinalalagyan, makaka-breakthrough ho tayo dahil ho buhay yung itinanim sa atin. Amen ba ron? No? At dahil doon, dahil alam natin na merong iba sa atin nakalubog pa at umuusbong pa lang, yung iba ay medyo puno na, yung iba ay talagang inugatan na, yung iba ay meron ng sa pagal na pananampalataya. Iba-iba ho yung maturity level natin. Pero alam natin dahil buhay, no? Dahil buhay yun, makakapamuhay tayo na may harmony. Amen ba ron? Anong ibig sabihin nyo? Ikaw na matagal na, mauunawaan mo na yung kapatid mo na maraming struggle ngayon ay mananagumpay din. At masasabi mo, pinagdaanan ko yan, kapatid. Ngayon, ikaw naman na nasa struggle na yun, makikita mo, hindi ito permanente, darating din ang panahon, mananagumpay din ako. Amen ba ron? At yun po yung ating pag-asa. Amen ba ron? Palakpakan po natin ang Panginoon. Why we can live in harmony? All of us are drinking the same spiritual milk. Hindi ho, yung Word of God ay, yun ho lahat ng iniinom natin Di ba? We have the same nourishment. Yan, di ba? At dahil nga doon, ine-expect ng salita ng Diyos na tayo po ay makakapamuhay na mayroong harmony. Dahil yung katotohanan na kinakain mo ay katotohanan na kinakain niya. Na kinakain natin lahat.
At yun yung ating pinag-sharean. Gaya ng sanggol, kayo'y manamit sa dalisay na gatas na spiritual. Kaya nga ho, sa pag-aaral nung Back to the Bible, nakita nila ang Kristiyano na walang daily devotion between Sundays ay Kristiyanong talunan. Bakit ho? Kasi nga, hindi umiinom ng gatas, lelembot-lembot. Iinom pag Sunday, pag Monday may lakas pa, Tuesday wala na, gumagapag na sa Wednesday. Thursday ang spiritual life ay ano na, di mo na alam. Pag Friday nakalubog na. Diba? Kaya sa Sunday na naman uli, nainom na naman. So, mga kapatid, no? I-desire po natin yung spiritual milk ng Panginoon. Wag lang ho natin i-desire ang penta. Okay, FC. O ano pa bang ano, o shabu-shabu, di ba? Talagang nakakapag-nourish yun sa atin. Pero sa spiritual life po natin, bantayan po natin ang spiritual life natin. Ngayon, mga kapatid, kung tayo ay merong nakikitang mga kapatid na yung kanilang pakikipag-treat o yung treatment nila sa ibang kapatid ay kakaiba, ipanalangin ninyo. Bakit? Kasi hindi na umiinom ng gatas ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga, gutom na yung espiritu eh. Kaya, yung mga katotohanan, hindi na nakakain. Nakuha ho natin? No? Pagka ganun na ho, kahit tayo, pagka nakita natin, irritable na tayo, madali na tayong magalit, tanungin natin, anong katotohanan ng salita ng Diyos ang kinain ko ngayong araw na ito? Kasi baka hindi mo na pinapakain yung espiritu mo at dahil doon nagmamanifest yung kawalan ng katotohanan. Kaya sila ay disharmony. Nagkakaroon ng disharmony noon. Dahil nga, yung mga spiritual na buhay ay napabayaan. Remember, nawawag po nating pabayaan ang ating pakikipagtunay sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Josue, meditate on it day and night. Then you what? You will what? You will be successful. Huwag mo natin tignan yung success. Yung success is byproduct lamang ng daily devotion. Nakuha ho natin. Minsan kasi akala natin yung Bible ay ano eh, parang kailangan mo para pag may tinanong ka, alam mo ang verse. Diba? Yung prayer naman ay parang parusa. Diba? Kasi nga, nakasanayan natin na pagka ikaw ay nangumpisal, sabihin sa'yo, 10 ano at 10 ganyan. 10 kay tatay at 10 kay nanay. Diba? Ganun, diba? Para ano? Para ma-absuelto ka sa kanila. Hindi yung ganun ang panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Relationship. So, alagaan mo natin yung relationship natin sa Diyos. Pag tama, vertically yung ating relationship sa Panginoon, magiging mas maayos yung ating horizontal relationship. Maraming pagkakataon, dahil sira yung vertical relationship kay God, nasisira din yung horizontal relationship. Kasi pag wala ka sa hulog, di ba? Tingnan mo natin ito. Ito ho, nasa hulog. Di ba? Nasa hulog to, di ba? Yan. Pag nasa tama rin yung horizontal. Tingnan niyo pag wala sa hulog. Wala sa hulog, di ba? Mahuhulog talaga yung laman. At ganun huling tayo mga kapatid. Yung ating mga pinapahalagahan. Ano ba yung mga pinapahalagahan natin? Maaari rin mahulog dahil tayo ay hindi
No? Wala kasi tayong maayos na vertical relationship kay God. Nakuha natin. Kaya, timbuang yung kapatid mo dahil siguro yung relationship ay hindi tama. Kaya hindi rin balanse. Merong dinidiinan, merong itinataas. Hindi ngayon balanse ang iyong pag-relationship sa mga taong nakapalibot sa iyo. Nakuha natin. So yung katotohanan mo ng salita ng Diyos, patuloy mo natin kainin. Patuloy mo natin. At yung mga nahuhulog sa atin, sa buhay natin. Ano ba yung mga nahuhulog sa atin? Yung priority natin, mahal natin sa buhay, relationship natin, di ba? Yung mga plano natin, nahuhulog. Bakit to? Kasi hindi balanse yung buhay. At kung tayo ay mababalanse sa Panginoon, mahahawakan mo firmly yung mga bagay na dapat nating pahalagahan o pinapahalagahan mo natin. Stay doon sa tamang relasyon sa Panginoon. Lalalim tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Aangat tayo sa pamamagitan ng panalangin. At pag maayos yung relasyon natin sa Diyos, mas madali yung pakikipag-ugnay sa kapwa. Amen ba lang? Amen. We can live in harmony. Bakit ho? Kasi lahat tayo ay recipient. Recipient tayo ng ano? God's goodness. Mga kapatid, yung goodness ng Panginoon ibinuo sa atin. At dahil doon, dahil good yung ipinasok sa atin, ine-expect tayo na good din yung lalabas. Amen. Hello? Amen. Hindi naman pa pwede na bad yung pinasok sa'yo at good ang lalabas. Unless na lang na nagbababad tayo sa bad at lalabas ho ay bad. Ano ho yung pinapakain natin, yun din ho yung lalabas sa atin. Kung kakain tayo ng chismis, hindi mo mananatili yung lalabas at lalabas yun. Huwag mo sabihin, sa'yo lang ha, huwag mong sasabihin sa iba. Di ba? Ang katotohanan, pag kinain mo, lalabas din sa'yo eh. Lalabas din sa bibig mo, di ba yung truth? Kaya ka nagiging buhay na patotoo. Bakit? Kasi katotohanan ang pinapakain mo. Now that you have tasted that the Lord is good. Mga kapatid, hindi lamang po yan kanta. Hindi lamang yan slogan. God is good. All the time, God is good. Diba? Sabihin mo eh. Hindi lamang ho yun eh, kundi maging totoo yun that yung ama ko ay mabuti, therefore, dahil ako'y nagbababad sa kanya, magiging kamukha niya ako, at yung goodness na yon lalabas din sa akin. Yung si Moses nagbabad sa presensya ng Panginoon, di ba hindi nga siya makita, hindi ba siya matignan ng mga tao? Kasi yung glory ng Lord nagre-reflect. So kung tayo po ay magbababad din sa Panginoon, tayo na nakaranas ng goodness ng Lord, magiging goodness din yung lalabas sa atin. Panghuli po. Ito po yung challenge sa lahat sa atin. Ano yung sabi ng Panginoon? Tingnan mo natin. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Ang sabi ni Jesus, tayo raw po ay mag-ibigan. Anong klase ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon? Pag-ibig na dahil maganda ka, dahil napaka-perfect mo, o dahil ka, in spite na tayo nagkasala, inibig tayo. Kasi pag pwede mo sabihin sa kapatid mo na ano ganyan naman yan eh. Ganyan naman yan eh. Kaya ganito ako. Pwede yun, di ba?
Pero, pag sinabi, ganyan yan. Pero kahit ganyan yan, mahal ko yan. Amen. Ganun mo yung pagmamahal ni Jesus. Diba? Makasalanan. Mahal ko yan. Ganun mo kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil doon, pwede tayong mag-ibigan sa isa't isa. At inaasahan tayong mag-ibigan sa isa't isa. Panghuli, ano sabi pa niya? By this, everyone will know that you are my disciples. Pag magaling ka sa Bible verse? No. Pag magaling ka sa Bible quiz? No. Ano sabi niya? If you love one another. Dahil kahit na anong alam mo, kung hindi yung lumalabas sa pakikipagrelasyon mo, may problema. Hello? Diba? Kasi kailangan yung ating pinaniniwalaan ay nagtutugma sa ating pamumuhay. At yun po sinasabi ni Pedro eh. Makakapamuhay kayong harmonious dahil sa mga katotohanan na ito. Na lahat tayo ay na born again, hindi ng lies, kundi ng truth. Diba? Kung ikaw ay na born again dahil sa katotohanan, hindi ka mamumuhay sa kasinungalingan. Hindi ka magpe-pretend, ganito ako, galing ako. Ano yun? Kaya nga ako, di ba yung kanilang pananalangin noon eh, talagang matindi, inaamin nila yung kanilang pagkakamali, inaamin nila yung tunay nilang kalalagayan. At doon ho pumapasok po yung mga katotohanan sa salita ng Diyos. Doon ho pumapasok yung transformation. Pagkapatuloy tayong nagmamaskara, at pinaniwala natin ang mga tao sa maskara ho natin, hindi ho maganda yon dahil lahat ho ng tinatago pag nabunyag, mabaho. Pwede nyo yan yun, pwede nyo FB status. Lahat ng tinatago pag nabunyag, mabaho. FB status. Hashtag. Nakuha natin, katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Katotohanan po, kaya tayo na born again. Katotohanan po, napakamakapangyarihan. At yung katotohanan na yon ay magpupush sa atin para yung pag-ibig ng Diyos ay maibahagi natin. Tayo po ay disciple ng Panginoon. At tayo po'y nalalaman na tayo po'y mga alagad if we love one another. If we love one another. Hindi sa dami ng alam, hindi sa galing, hindi dahil sa performance. Ano sabi ron? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. If you love one another. So mga kapatid, no? Huwag lamang ho tayong tagapakinig ng salita ng Diyos. Huwag lamang ho tayong tumingin sa salamin at pagkatapos makakalimutan na natin. Pero alam ko ho, dahil karamihan sa inyo ay babae, alam ko ho na daming oras kayo kung tumingin sa salamin. Diba? Akala ko nga dati may nagsaselfie. Yung pala yung cellphone, ginawang salamin. At sa mga kapatid, no? Yun lamang po. Nawa ho, hindi lamang siya makita ho natin na katotohanan, kundi katotohanan maipamuhay ho natin. Yung katotohanan lamang ho na ipinamuhay natin ang masasabi nating nagpalaya sa atin. Tayo po'y tumayo at tayo po'y tumawala.